Ngayong araw ay pag-usapan natin itong pagkatalo ng Cleveland Cavaliers sa kanilang laban kontra sa Indiana Pacers. Pati na rin ang exciting update tungkol sa pagbabalik ng isang kilalang player sa Los Angeles Lakers. Natapos na nga ang winning streak nitong Cleveland Cavaliers matapos silang talunin ng Indiana Pacers sa score na 108-93 sa kanilang mismong home court sa Cleveland. Ang laban na ito ay naging malaking hamon para sa Cavs na tila hindi mahanap ang kanilang rhythm sa laro. Ang kanilang mga star players na sila Donovan Mitchell at Darius Garland ay nahirapang mag-deliver ng kanilang usual stellar performance. Dahil sa pagkatalong ito ay bumagsak ang record ng Cavaliers sa 33 wins at 5 losses sa kasalukuyang standing sa Eastern Conference. Bagamat nananatili pa rin nga sila sa number 1 seed ng standing ay magiging hamon para sa kupunan ng consistencies, lalo na sa kanilang offensive plays. Ang naging game plan ng Indiana Pacers ay tila epektibo sa paglimit ng scoring efficiency nitong Cavs. Pinilit nilang i-neutralize ang ball movement at ginamit ng kanilang depensa upang ma-distract ang mga shooters ng Cleveland. Posibleng gayahin din ng ibang teams ang ginawang estratehiya nitong Pacers na maaaring magdulot ng problema sa Cleveland sa mga susunod pang laro. Marami pa namang umaasa na kayang pantayan o higitan ng Cleveland ang historic all-time record ng Golden State Warriors na 73 wins at 9 losses sa isang season. Ang pagkatalo nilang ito ay indikasyon na hindi pa ganung katatag ang kanilang kupunan. Kailangan nilang mag-step up at hanapin ang tamang diskarte upang maibalik ang kanilang winning momentum. Isang matinding laban din ang ipinakita ng Denver Nuggets matapos ang kanilang makapigil hiningang comeback laban dito sa Dallas Mavericks kung saan nanalo sila. Yan ay kahit natambakan sila ng 19 points sa umpisa ng second half. Pinangunahan ni Russell Westbrook ang opensa ng Nuggets. Nagtala siya ng 21 points, 10 rebounds at 7 assists sa 59% shooting. Pakitang gilas din itong si Nikola Jokic na may halos triple-double performance, 19 points, 18 rebounds at 9 assists. Hindi rin nagpauli sina Jamal Murray na may 17 points, Michael Porter Jr. na may 13 points at Aaron Gordon na meron ding 13 points. Sa Mavs naman ay nanguna itong si Klay Thompson na may 25 points at 6 rebounds, habang nag-abag naman si Spencer Dinwiddie ng 16 points at 10 assists. May 16 points din itong si Najee Marshall, pero hindi ito naging sapat para pigilan ang rumaragas ang Nuggets. Mainit ang performance ni Westbrook na nag-average ng 22.7 points, 9 rebounds at 7.7 assists sa huling apat na laro. Sama si Jokic, bumuo sila ng nakakatakot na tambalan. Itinuturing ngayon ni Paul Pierce bilang best duo sa NBA. Ayon kay Pierce, bumalik na nga ang vintage Westbrook na tila natagpuan na ang tamang team para maipakita ang kanyang lakas at tunay na husay. Patuloy nga nagpapakita ng magandang performance ngayon ng Denver Nuggets at mukhang seryosong title contender sila ngayong season. Samantala, malapit nang magbalik itong si Jared Vanderbilt para dito sa Los Angeles Lakers. Base sa mga pinakahuling update mula kay JJ Redick, tapos nga ang ilang buwan ng steady progress sa kanyang recovery ng walang setbacks. Nagkaroon na si Vando ng mas sinong training sa G-League team ng Lakers, South Bay Lakers, bilang bahagi ng kanyang conditioning. Mabilis siyang ibinalik sa lineup upang maipagpatuloy ang mataas na antas ng ensayo. Ayon nga sa mga ulat, tuloy-tuloy na ang kanyang ramp-up pace. Malaki ang posibilidad na makita na natin siya maglaro sa susunod ng mga home games ng Lakers ngayong Enero. Ito ay isang malaking balita para sa team, lalo na't si Vanderbilt ay kilala bilang isa sa mga pinakamahusay na perimeter defenders sa NBA. Ang kanyang pagbabalik ay inaasahang magpapalakas sa depensa ng Lakers na patuloy na nag-i-improve itong mga nakaraang linggo. Pagbabalik ni Bando ay magiging malaking tulong para kay Coach Redick at hindi na lamang aasa kay Max Christie at Dorian Finney-Smith para sa perimeter defense. Sa kasalukuyan ay inihahanda na ng team ang kanilang diskarte upang ma-integrate muli itong si Vanderbilt at lubos na mapakinabangan ang kanyang defensive skills. Asahan natin ang mga karagdagang update dito kay Bando sa mga susunod na linggo habang papalapit ng official niyang pagbabalik sa laro. Maraming salamat sa panonood. Huwag niyo sanang kalimutan mag-like at mag-follow na din para sa mga susunod pang basketball updates. Salamat sa suporta.